So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Hoy, mga minamahal, kinarma po itong si Lorraine Badoy at itong si Jeffrey Celis sa kakagawa ng fake news at pangre-red tag. Sana hindi to yung first and last na mayroon pong magkaso sa kanila. Sa dami ba namang ni red tag ni Lorraine Badoy at ni Jeffrey Celis at sa dami ba naman nilang ginawa ng fake news, hindi sapat na si Atom Arroyo lang yung nag-file. Dapat mas dumami pa, kaya nga hinihimok ni Atom mga minamahal na mag-file din yung mga ibang personality na ni-red tag na pinakalata ng fake news ni Badoy at ni Celis. So ngayon, ano yung balita? Badoy, Celis, face 2 million suit for red tagging kay Atom Arroyo pati sa kanyang ina. Sa mga hindi po nakakaalam mga minamahal, naging spokesperson ng NTF-ELCAC itong si Lorraine Badoy at itong si Jeffrey Celis. Kasi former daw sila, communist na nagbalik loob sa ating gobyerno. So that ginawa silang spokesperson. And then, pinagbintangan nila, na-red tag talaga nila on the national television si Atom Arroyo at yung kanyang ina mismo na active member ng CPP and PANDF. Yan po yung yung red tag ni Celis at ni Lorraine Badoy na nilabanan po mga minamahal ni Atom Arroyo. So nag-file po siya ng kaso laban sa dalawang ito. Actually 2022 pa itong kaso na to, if I'm not mistaken. Basahin nga natin tong article na to. Sabi dito, broadcast journalist Alfonso Tomas Atom Arroyo has decided to fight back against the alleged red tagging by former National Task Force and Local Communist Armed Conflict NTF-ELCAC spokesperson Lorraine Marie Badoy Partosa and host Jeffrey K. Eric Celis. Arroyo, accompanied by the lawyers of Movement Against Disinformation on Monday, September 11, filed a 2 million civil suit against Badoy and Celis for allegedly red tagging him and his mother, Dr. Carol Arroyo, during their television program. At beside doon, mga minamahal, hindi lang si Atom Arroyo yung kanilang ni-red tag. May natatandaan ako, yung doon sa Baguio, yung alkalde doon sa Baguio, if I'm not mistaken, ni-red tag din nila yun tapos humingi sila ng sorry. Oo nga din mga minamahal, no? Kaya napasara, sa mga hindi nakakalam, hindi nakakaalam, kaya pinasara yung SMNI dahil din sa ginagawa nilang pag-fake news at ginagawa nilang panre-red tag na labag po sa guidelines, mga minamahal, at sa rules. Labag po yung kanilang ginagawa na inilaban nila pero hindi sila nanalo. Kaya up to this moment, hindi sila binibigyan ng prangkesa. So ngayon, tuloy tayo dito. Okay lang sana kung si PBBM lang yung sinisiraan ninyo kasi hindi naman pumapatol si PBBM, no? Oo, kung si First Lady lang, sige, si House Speaker, sige, pag mumurahin yan, red tag nyo ng red tag. Hindi naman nagkakaso yung yung First Family Pero yung ibang tao na, 'di ba? Parang ang unfair naman nun. Lalo pat nakakasira yun sa reputation ng isang tao. Talagang malaking moral damages yun, lalo pat si Atom Arroyo mga minamahal is isang broadcaster. Legit na broadcaster na miyembro ng kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas. Hindi katulad ninyo na wala kayong sinusunod na code of ethics. Parang lang kayo ewan ko kung ano tawag sa inyo, nagsasalita lang kayo dyan ng wala sa hulog. Sabi dito, this is a complaint filed pursuant to Article 19, 20, 21, 26, and 33 of the new Civil Code of the Philippines, which are designated to safeguard every individual's personal rights, human relation, and dignity. Yan po yung sabi ng MAD, yung Movement Against Disinformation. In seeking redress, the group said Mr. Arroyo claims nominal, moral, and exemplary damage amounting to 2,070,000 pesos. In addition, he is pursuing reasonable attorney fees and cost of litigation, highlighting the fact that the need for legal action arose directly from the need to vindicate his rights and assert the truth
against the false narrative presented by the respondents. Kaya tama lang na mapanagot itong si Badoy, itong si Celis sa kanilang ginagawang disinformation, sa ginagawa nilang fake news, at sa ginagawa nilang red tagging. I don't know, parang nagmumukha kasing troll na sa aking paningin, mga minamahal, itong si Badoy at itong si Celis. Oo, I mean si Lorraine Badoy at itong si Ka Eric. 'Di ba nagmumukha na silang parang troll? So the group explained that from 2022 to 2023, Mr. Arroyo and his mother, Dr. Carol P. Arroyo, found themselves at the center of red tagging spree initiated by Celis and Badoy Partosa. So sabi ko nga sa inyo, mga minamahal, way back 2002, yung on-cam pa yung SMNI, doon nila ni-red tag itong si Atom Arroyo na aktibong miyembro pa daw yung kanyang ina at mismo si Atom dito sa CPP-NPA-NDF. Yan po yung claim ni Badoy at ni Celis. Kaya nga dapat hindi lang si Atom yung mag-file dito. Sa dami ba naman nilang ni-red tag, sana sunod-sunod na meron pong mag-file laban dito kay Celis at dito kay Badoy. Sabi dito, they face serious accusation being branded as pawn of an active CPP Communist Party of the Philippines Central Committee leader, among other derogatory remarks. So, active spawn daw po. So, aktibong miyembro, sa madaling sabi. It added Mr. Arroyo was falsely painted as an orchestrator of attacks against the government accused of membership in the Communist Party. The vilified as journalists producing content that aligned with the alleged propaganda of the CPP-NPA-NDF. This baseless and malicious attack not only tarnished his reputation and professional credibility, but also endanger his personal safety and that of his mother. Kaya well-deserved na makasuhan itong si Celis at itong si Badoy sa ginawa nilang moral damage, sa ginawa nilang damage dito kay Atom Arroyo sa pagyuwak ng reputation ng tao at sa nananahimik na buhay ng ina ni Atom Arroyo, 'di ba? So, hoping sana that it is not the last case na maharap sila sa kasong moral damages. Kaya nga hinihimok din ni Atom Arroyo, mga minamahal, yung ibang mga ni-red tag ni Celis at ni Lorraine Badoy na mag-file din ng case, 'di ba? Dito sa dalawang, I don't know kung legit ba ito na broadcaster ng KBP at totoong former rebel ito. Kasi sabi nila, ano daw sila, nagbalik loob sa gobyerno. Yan yung sabi ni Celis at ni Lorraine. But anyway, mga minamahal, yun po, dyan palang panalo na naman ulit tayo, mga minamahal, 'di ba? Kaya nga napasara yung SMNI dahil din sa kanila dahil sa ginagawa nilang mga maling balita, panire-red tag, nagmumura pa, 'di ba? Bukod sa may problema talaga yung may issue talaga mismo yung SMNI, dinagdagan pa ng kanilang mga broadcaster na hindi sumusunod sa ethical standard. So, yun po. Alright, it's me again, si Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.